Sa criterium na naganap kahapon, isang Koreano, si Kim Jae-yong ang nanalo. Panibagong hamon ang nakataya ngayon. Ang tanong, manatili kaya kay Mac Galedo ang liderato o magkaroon ng pagbabago sa karerang ito? Good day mga kapatid, ako po si Rick Yap Santos, ang inyong karonda. Welcome to the 11th stage ng ating karera. Dito sa yugtong ito, walang dapat na matamlay, walang dapat na mangalay, sapagkat ang aakyatin nila 75 kilometrong walang puknat, puro paakyat. Baka nga makakita tayo ng siklistang karga-karga ang bisikleta hanggang sa finish line. Mula dito sa San Fernando City, patungo sa magandang lungsod ng Baguio City. Ito ang patuloy nating aksyon, pagkat ultimo ito na pagsisikapan ng mga siklista natin, isang sakripisyo ang kanilang daranasin. Ito ang patuloy na aksyon natin, 11th stage ng LBC, Ronda Pilipinas International 2014. Ito na mga kaibigan, Stage 11, San Fernando City to Baguio City, 95.8 kilometers. Dadapa ako para mas malinaw itong mga siklistang dadaan sa atin. Nagpi-victory sign kung ano-ano ang ginagawa. Ay, huwag niyo kasagasaan. Huwag niyo kasagasaan. Iwas, iwas, iwas. 68 itong mga siklista na ito na aarangkada na naman sa isang panibagong hamon dito sa 11th stage ng ating pakarera. Ayun, nakalpas na sila. Subaybayan ko na sila sa neutral zone. Intermediate sprint natin, isa. Ito naman hong King of the Mountain natin, dalawa. Eto, nagbibiro ang patong dalawang ito, nag-aakbayan pa, magkalaban naman sila. Ronda Pilipinas, ruto natin ngayon, San Fernando City, La Union to Baguio City. Sinabi ko na kanina, 95.5 pa kilometro, 30 kilometrong akyatin patungo sa Baguio City. Flag off time. Eto na. Ibinaba ng banderang puti, ibig sabihin arangkada ng mga siklista natin sa panibagong hamon patungo nga doon sa bagong lungsod, ang Bagyong Lungsod. Yan, lungsod ng Baguio. Peloton natin San Fernando City, La Union pa rin tayo mga kaibigan. Tignan nyo naman, gustong pumiglas kaagad. Ito mga siklista, si M. Jayon, lumilingon-lingon pa. Kina Rudy Roque at saka si Chris Gubin, 42 kilometers per hour. Partner, alis ka muna dyan at nagko-cover ako ha. Ito na mga siklista natin. Manang, huwag nyo akong tignan, yung mga siklista panoorin mo. Ayan grupo ng mga siklista na natin, pangalawang grupo kaagad, nakatiwalag kaagad yung tatlo doon sa may bandang unahan. Ito magandang tulay. Early leaders Jason Christie, Ronald Loranza at Peter Poli. Napakaganda ng pagdaan nila dito sa napakagandang tulay. Samahan sila ni Chris Ruben, Rudy Roque at Im Jae-yun. Ayun na sila. Lumampas na sa atin. Ito namang mamang ito nagpapasiklab sa atin para kunang kulang. Number 82, Im Jae-yun. Ito yung nanalo ng criterium kahapon sa lungsod ng Baguio. Nangunguna sa peloton natin mga kaibigan. Tingnan natin kung makahiwalay siya. Aba, nakahiwalay nga at hinahabol siya ng dalawa sa ating mga kababayan. Lumingon-lingon pa. Hindi ho sa akin tumingin. Sa mga siklista si Daniel Astro at si Rudy Roque ang nasipat niya na nakabuntot sa kanya at pilit na naghahabol dun sa banyagang kalaban nila. Eto, tignan natin. Lumingon sa kanan. Pumasok yung dalawa sa may kanan. Sinabayan niya. At ito ang isa sa mga nagpupunyagi. Wika nga para makalayo ka agad dun sa main peloton o peloton. Daniel Astro, Rudy Roque, bumubuntot si Im Jae-yun. Tatlo pa rin sila hanggang bumuhos ng tubig si Lola. Yung pamumog ni Lolo, binuhos niya. Entering Caba, La Union, sila pa rin, mga leaders natin, yung tatlong binabanggit natin kanina, mabilis na hindi hamak, at 48 kilometers per hour. Maganda itong tanawin natin, binubuhusan ng mga siklista, 22 seconds ang lamang na tatlo dito sa Red Jersey, kumuntik pa ako mabasa, Red Jersey Group. Ito, at bigyan natin sila ng saludo papasok sa isang bagong bayan ng Caba, La Union. Itong si Daniel Paten, Red Jersey Group ang kanyang hinahatak, halos mahubad na yung kanyang kamiseta, kasama si Ching Yong Vincent Ang, Koreano ho yan at Taipei. Tapos ito yung mga siklista natin na nasa likod niya. Sumasakay lang ho sila para maprotektahan. Patungo sa intermediate sprint stage number 1. Approaching sprint 1. Ito mga kaibigan, si Daniel Astro, Im Jae-yun at saka si Rudy Roque. Ayun bumilis na yung mga siklista natin at 50 kilometers per hour. Kung may kending-kending pa, pagbibisikla, pagpedal, so bigat ng kanilang pagsipa. At ang nangibaba, walang iba kundi si
Im Jai yun. Kasunod si Rudy Roque at saka si Daniel Asto. Catch up, Asto. Ito naman yung red jersey group natin mga kaibigan. Nandito si Mac Galedo, nandito si Raymond Lapasa, at nandyan si Peter Poli. 1 minute and 52 seconds. Nakabuntot sa tatlong mga leaders natin. Hoy, magsisimula na tayo sa pataas na bagtasin ha. Kailangan, makahabol kayong lahat. Baka mamaya magkawalay-walay kayo magkalimutan na tayo. Leaders, eto, Rosario La Union na mga kaibigan. Eto, tingnan mo yung KOM1 na sinasabi ko, mababa pa yan. Tignan mo naman yung KOM number 2. Napakataas ho niyan, almost 2,000 meters above sea level. Paakyat na, mga siklista. Excuse me, nagko-cover po ako. Alis dyan, 1 minute 20 seconds mga kaibigan. Ito pa yung 65 riders natin. Dahil 68 riders sila all in all. KOM na ho tayo. Tatlo pa rin, approaching KOM number 1. Sino kaya makakuha nito? Si Daniel Asto, kung mawala na kaagad. Hindi na nakaporma si MJ yun. Lalo na si Rudy Roque. Pero sino sa kanila ng tatlo? Ang tatawid sa guhit. Eto na mga kaibigan. Tumawid na sa linya. Pilipino naman. Si Daniel Asto. Kasunod si MJ yun at saka si Rudy Roque. Mampogi, alis ho dyan. Eto, red jersey group mga kaibigan. Tunghayan natin. Medyo nahuli sila kanina, di ba? 1 minute 11 kanina. Ngayon, 57 seconds na lang. Unti-unti nang lumalapit itong mga siklista natin mga kapatid. Ito at mabagal ng kaunti, akala mo lang. Pero simula pa lang ho ito talaga na akyatin nila. Daniel Asto, Rudy Roque, sobrang exposure na yan MJ yun tingnan mo. Etong Koreano nakabuntot sa dalawang mga Pilipino natin. 48 kilometers per hour. Pero bumabagal ho sila pag enter ng Pugo, La Union, Daniel Asto, MJ yun, Rudy Roque, nag-U-turn na ho ito. Palabas ng Rosario Ito na ang simula actually ng mga akyatin. Masasabi natin na talagang yung ahon ho na ito tuloy-tuloy, 30 kilometers. Pero tignan mo, itong red jersey group, nakakahabol na 11 seconds na lang. Andyan si Mac Galedo, si Raymond Lapasa, at saka si Peter Poli. Sino kaya sa kanilang tatlo ang magbibigay ng pagbabago sa overall individual leadership? 1 minuto at saka 3 minuto lamang nitong si Galedo dun sa dalawang binabanggit natin. Buo pa rin ang mga peloton natin, leaders ho natin, 3 pa rin, 65 pa rin, nakabuntot sa kanila, si Daniel, si Im, at saka si Rudy Roque. Solo leader natin ngayon si Daniel nawala na yung dalawa. Tumawid pa yung mama mo. Tigpang masaga sa ano. Ito si Daniel Asto, nag-iisa mga kaibigan sa unahan. Nakakuha na siya ng KOM kanina. Tignan natin kung mabubuo niya sa pakalawang KOM. Ito ang red jersey group. 11 seconds kanina. Ngayon, 7 seconds na lang. Naku, asahan natin magkakahiwa-hiwalay ng mga ito dahil 18 degree slant na ho ito patungo sa taas. Mamang Farmer, pakalisong kalabaw ang nakaharang ho sa akin. Napansin niyo ba mga kaibigan, hindi ho ito yung ating peloton. New leaders na ho ito. 37 kilometers to the finish. John Ray Navarra ho'y nakapalang nangunguna. Samantala itong si Peter Poli, na-flatan ho ng gulong dito sa Rotary International na marker. John Ray Navarra ho ang bago natin leader. Nag-iisa siya mga kaibigan. Unti-unting humihiwalay doon sa malaking grupo ng mga siklista. Ito na ho yung peloton. Pero nabawasan ng 1 segundo, 10 seconds na lang ho ang buntot nila doon sa solo leader nating si John Ray Navarra. Samantala, nagkakaroon na tayo ng pagkakawatak-watak ng mga siklista natin. Nahirapan na sila magpedal. Sinasamantala nitong si John Ray Navarra, inabuto ng ice candy, malamig, tinapon. Siyempre, magiginawin siya mamaya, kaya kailangan mainit ang katawan niya. Ayun, sumising-asing itong number 14 rider natin, solo sa may unahan. Samantala, chasers sina Chris Oben, Mark Julius Bodeos at Mark Galedo, yun hong markman natin. Sinamahan pa ng pangalawa na si Raymond Lapasa, yung pangatlo si Peter Poli, at bumubuntot ang iba pa mga siklista dito sa pataas. Tingnan mo, ang ganda ng view doon sa may bandang kanan. Samantala, ang mabuti pa mga kaibigan, sa last 5 kilometers, sundan ko na itong nag-iisang ito, si John Ray Navarra. Mabagal ng kaunti ang kanyang pedal at 28 kilometers per hour. Siyempre naman, pataas ito. Sinusundan nga siya ng mga chasers, Felipe Marcelo, Mark Galedo, at saka si Peter Poli. Pero nanguna pa rin siya. Sinusundan ni Raymond Lapasa, Lloyd Hernante, Daiki Yasuhara, yung tatlong binanggit ko kanina. 4 kilometers to the finish line. John Ray Navarra pa rin ang nangunguna. Eto, sila Peter Poli, Mark Galedo, napansin nyo, ayaw maghiwalay. Siyempre, aalagaan ni Galedo yung kanyang 3-minute na lamang dun sa banyagang iyon. Samantala, eto, tignan mo, tumatayo na ako sa tindi ng hirap ng pagpedal. Si Poli, kasunod pa rin si Galedo. Ayaw manguna ni Galedo, syempre. Why siya? Hello. Okay, let's kayo dyan. Okay na. Ikaw, huwag kang umalis dyan. Eto na tayo sa may finish line, mga kaibigan. Abangan natin ang pagdating ng siklista. Sino kaya unang aahon? Ayan ang sinasabi natin.
Junray Navarra, hindi ho nabara at siya ho ay solo-solong darating ay si finish line. Nagbibigay lang po. Hello, hello, hello. 1, 2, 3 and he crosses the finish line first. It's a Filipino winning this stage, 11th stage of the Ronda Pilipinas. Eto na si Peter Poli, umaarangkada, patawid na rin, patungo na sa may finish line. Mabagal ang kanyang pedal pero siguradong siyang makakasunod. Ito, nire-record na nila. Ayan si Mr. Moho ang pangalan niya. Eto na si Peter Poli, mga kaibigan, tumawid na rin sa may finish line. Ayun ang finish line. So formally, siya ho ang pangalawa sa ating karera. Ito na, pangatlo, si Mark Galedo. Napapanatili niya ang kanyang overall individual standing by finishing third. Tuwan-tuwa yung mga taong taghanga, mga kaibigan, siyempre, ng Ronda Pilipinas. Ito ang ating mga leaders for today. Junray Navarra, PLDT Maynila. Second, Peter Poli in finishing a cycling team. At Mark Galedo ng Continental Cycling Team. Ito naman ang overall individual. Mark Galedo, Raymond Lapasa, Peter Poli, Felipe Marcelo, George Manero, Ronald Oranza, Santi Barnachea, Rostom Lim, Iris Valenzuela nakapasok ko, at saka si Mar Julius Bordeos. Ito naman ang ating overall team standings after 11 stages. 7-Eleven Continental Team, PLDT Manila Pro Team, Philippine Navy, Standard Insurance, Cycle Line Butuan Mindanao, Road Bike Philippines, Philippine Army, Team Cebu Cadet, Philippine Air Force, CCN Continental Cycling Team, Gusto, Continental Team at Eugene Boo City Cycling Team. And so after the stage, nakopo na ni Peter Poli ang King of the Mountain title. Samantala, patuloy naman sa kanyang pagsuot ng red jersey si Mark Galedo bilang overall individual leader sa ating karera. Subaybayan ang mga susunod na kabanata sa patuloy nating aksyon sa LBC 2014 Ronda Pilipinas International Edition.